eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Where memories live forever, a joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Kami malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BancNet and PDIC. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan, Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay June 4, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa, sa ibaing dagat. Pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Karen D.Y.E. Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Kaso ng HIV, sumirit sa mga bagets. Todo Balita. DSWD tinukuran ng bebot sa Imbornal bilang honorary member. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, COVID-19, sumirit sa India, 4 patay. Todo Balita. Sa ating lokal na balita, Department of Health mariing itinangging mayroon ang pagkakaroon ng kumprimadong kaso ng Mpox
sa Region 1 Medical Center. Todo Balita. Balitang Sports, rematch iniutos ng WBO, Charlie Suarez, Emmanuel Navarrete bout, dinisisyon ng no contest. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, nanawagan ng Department of Health sa gobyerno na ideklarang National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus o HIV dahil sa pagtaas ng kaso nito ng 500%. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng HIV kada araw ay umabot sa 57 mula January hanggang Marso ngayong taon. Ayon sa DOH, 500% ang pagtaas dito, ang pinakamataas sa Western Pacific Region. Sa pa ni DOH Secretary Chidoro Herbosa, ang pagtaas ay naitala sa mga individual na may edad 15 hanggang 25 anyos. Ang pinakabata ay 12 anyos sa probinsya ng Palawan. Kinumpirma ng Kabataan Party List ang sinagawang internal investigation hinggil sa aligasyon ng rape ng isa nilang miyembro matapos ang pinost ng dating youth officer sa social media. Ang social media post na naging viral nitong linggo, June 1, nagreklamo isang babae hinggil sa hindi umano pag-aksyon ng party list sa kanyang reklamo at kawalan ng suporta ng sa kanyang ipinaglalaban. Sabi sa akin na isang galing sa National Executive Committee, hindi raw kaya ng HQ mag-adjust para sa mental health ko, kaya papaalisin na ako doon dahil mahirap daw mag-adjust ang lahat para sa isa. Partida, ginahasa ako ng isa nilang miyembro. Halos itaya ko ang lahat-lahat ko para sa kanila tapos kaunting adjustment lang. Tinanggihan pasad ng biktima sa kanyang Facebook post. Naglabas naman ng statement si Kabataan Party List National President Julius Cantiga hinggil sa nasabing issue. We would like to clarify that we are aware of the sensitive issue and are already handling the matter since receipt of the report several weeks ago. Upon receiving the report, we acted to support the survivor, help in forming a formal disciplinary complaint, and launch an internal investigation which is still ongoing sa ADPA ni Cantiga. Samantala, binigyang katwiran ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang paggawad na honorary social worker kay Rose, ang babaeng nag-viral sa social media na nakitang lumabas sa Imburnal. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Gatchalian na hindi siya ang nagbigay ng terminong honorary social worker kundi ang kanilang social worker na nakasaksi sa malasakit ni Rose sa kapwa mahihirap. Nakitaan niya ng kanilang social worker ang katangian ni Rose na may puso sa mga kapuspalad ng magtakbuhan ng mga kasamahan niya palayo matapos makita ang mga kawani ng DSWD at nagsabing siya ang kakausap sa mga to. Ipinakitaan niya ni Rose ang kagustuhang tumulong sa mga kasama kahit sa mismo ay kailangan din ng tulong, kaya ito nakitang katangian ng kanilang social worker para tawagin siyang honorary social worker. Samantala, tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ng karamihan sa miyembro ng kanyang gabinete habang nasa balag naman ng alanganin ang
si Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz. Ito ang siniwalat ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa press conference sa Malacanang nitong Martes ng hapon. Indikasyon na walang mga bagong mukha sa gabinete ng Pangulo. Kabilang sa mananatili sa pwesto ay si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reforms Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Sani Angara, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Teodoro Herbosa, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. at Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Matapos ideklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan, pinaghahanda naman ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na maghanda sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa isang memorandum circular, iniutos ng DILG sa mga lokal na pamahalaan magpatupad ng proactive measures na nakaangkla sa Operation Listo Protocols. Ang Operation Listo ang flagship disaster preparedness program ng DILG na nagtataguyod ang whole-of-government approach para sa mas matatag na pagtugon tuwing may kalamidad. Tutuldukan na ng komite ng Kamara de Representantes ang investigasyon kaugnay sa mga issue ng POGO irregularidad sa paggastos ng confidential funds, maparano pa mapababa ang presyo ng pagkain at pagkalat ng fake news. Magsasagawa ng huling pagdinig ang House Quad Committee sa Lunes, June 9, sa magkakaugnay na issue ng POGO, extrajudicial killings, money laundering, ipinagbabawal na gamot at war on drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Sinimulan ng Quad Committee ang investigasyon nito noong Agosto 2024 at naiugnay ang mga POGO na posibleng pinagdaanan o pinagdaraanan upang malinis ang drug money. Naglabas ng partial committee report ang lead chairperson ng committee na si Surigao del Norte Robert A. Sparbers noong December. Tiniyak ng bagong talagang Philippine National Police Chief na si General Nicolas Torre III na mararamdaman ng publiko ang pagbaba ng krimen sa bansa kasunod ng 3 pillars na kanyang pagbabatayan na kinabibilangan ng mabilis at patas na pagseserbisyo, pagkakaisa at pagpapataas ng moral ng mga pulis at accountability at modernisasyon. Ayon kay Torre, gagawin ng PNP ang lahat upang maipakita sa publiko na kaya nilang ibalik ang tunay na peace and order sa bansa. Ayon kay Torre, sisikapin nilang matugunan ng iba't ibang hamon sa PNP. Aminado ito na mahirap makumbinsi ang publiko na bumaba ang antas ng krimen sa bansa batay sa mga hawak nilang datos. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. 4 na katawang nasawi matapos tamaan ng sumirit na COVID-19 sa India. Ayon sa Ministry of Health ng India, hanggang noong Lunes ay 4 na bagong kaso ng mga nasawi ang naitala nila mula sa nasabing virus. Sa ulat, umaabot na sa 3,961 na matinamaan ng nakamamatay na virus dahil sa nadagdag pang 2023 na mga bagong kaso sa loob lang ng 24 oras sa monitoring ng MOH. Sa pagtataya ng Indian Council of Medical Research, karamihan sa mga kaso ay dulot ng Omicron subvariants na may mga mild na sintomas. Tinak naman ni Health Minister Pratap Rao Jabhab na handa ang pamahalaan sakaling lumala ang situation. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Asingan sa ginanap na pagpupulong ng Municipal Anti-Drug Abuse Council kahapon ng umaga. Inanunsyo ni Police Major Caitlin May Awingan, hepe ng PNP Asingan, na kabilang ang bayan ng Asingan sa 8 bayan sa Pangasinan na may bibigyan ng prestigyosong Balangay Seal of Excellence ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1 ngayong buwan ng Hunyo. Ang Balangay Seal of Excellence ay ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng PDEA sa mga bayan na naideklarang drug-cleared ang lahat ng kanilang mga barangay. August 2023, nang formal na ideklara ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang Asingan bilang drug-cleared municipality. Maring itinanggi ni Ilocos Regional Director Paula Paz si Jonco ang pagkakaroon o umano'y kumpirmadong kaso ng monkeypox o Mpox
na na-admit sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Naglabas din ng pahayag ang Region 1 Medical Center sa viral information na tinatanggihan ang presensya ng isang kumpirmadong pasyente ng MPOX sa pasilidad. Patuloy na nagpapaalala ang DOH sa publiko na manatiling alerto at mapagmatsyag tungkol sa MPOX na isang viral disease na maring kumalat sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga infected na individual o kontaminadong materyales. Ang pagpapanatili ng mabuting kalinisan, pagsunod sa mga payo sa kalusugan at pananatiling kaalaman ay mga pangunahing hakbang sa protekta sa sarili at sa inyong komunidad. Sa bayan ng Rosales, walang pasok ang mga government offices sa June 9 at June 13 base naman sa Executive Order No. 33 na pinirmahan ni Municipal Mayor William Cesar. Nakalagay dito suspension of work in government offices, kaugnay naman sa selebrasyon ng Town Fiesta ng nasabing bayan. Sa ang June 9, ito ay magkakaroon ng Grand Civic Parade, samantalang sa June 13 naman, ito ang selebrasyon ng Feast of St. Anthony of Padua. Samantala, ang suspension sa mga private companies ay nasa discretion naman ng management at ang mga employers ay ine-encourage naman na i-adopt ang nasabing executive order para naman bigyan pagkakataon ang kanilang mga empleyado na suportahan ang Rosales Town Fiesta. Sa bayan ng Bayambang, isang team ng mga veterinarian sa pamumuno ni Provincial Vet Dr. Arceli Rubiñol sa tulong ng Municipal Agriculture Office ang nagbigay ng libreng veterinary services sa Bayambang. Ang aktibidad ay ginanap kahapon, June 3, sa Barangay Nalsian Norte, dinaluhan ng mataga-karatig barangay. Kabilang sa mga handog na serbisyo para sa mga alagang baka, kalabaw, kambing at tupa, ang hemorrhagic septicemia vaccination, deworming o purga, konsultasyon at vitamin supplementation. Samantala, 9 na empleyado naman ng lokal na pamahalaan ng Posurubio ang binigyan ng Loyalty Award ngayong 2025. Ang pagbibigay ng recognition ay pinangungunahan ni Mayor Kelvin Chan sa pamamagitan naman ng Human Resource Management Office. Ang 9 na empleyado ay mga regular employees sa municipal government ng Posurubio. Kanilang tinanggap ang plaque of recognition para bigyan ang pagbibigay recognition ng government sa kanilang napakahabang serbisyo sa lokal na pamahalaan at sa kanilang mga kababayan. 9 sa kanila ay mahigit 20 years na sa local government unit. Ang pinakamahaba ay si Huberto Tempra na 35 years in service na sa LGU. Inumpisahan na ang pagtatabas ng damo kahapon, ika-3 ng Hunyo, ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan bilang suportang hatid sa Brigada Eskwela ng Mangaldan Integrated School SPED Center. Tugon nito ng lokal na pamahalaan sa kahilingan ng liderato ng paaralan sa pangunguna ni Dr. Leo Blaquier, ang Principal 4. Ayon kay Emmy Quizon, tagapamahala ng Mangaldan Emergency Responders, nakatuwang sa aktibidad, nakantabay ang kanilang grupo, lalo na sa opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela sa darating na Lunes, June 9. Aktibo rin nakipagtulungan ng ilang mga magulang at volunteers sa paglilinis sa buong paaralan. Dubako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa tennis, patungkol naman kay Iyala, si sentro na ang atensyon ni Alex Iyala sa grass season matapos ang ratsada nito sa French Open sa Paris, France. Sisimulan ng Pinay Netter ang kampanya nito sa grass sa WTA 125 Lexus Birmingham Open na idarao sa Birmingham, England. Hahawakan ni Iyala ang number 3 seed sa torneo dahil sa kanyang kasalukuyan na pwesto sa world ranking. Nasa number 73 ito sa World Tennis Association rankings. Sa first round ng Birmingham tournament, makakasagupan ni Iyala si Linda Fruvirtova ng Czech Republic. Suman niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyan mga tagapagbalita.
Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagilan. Kantabay natin si John Christian Lambino. Oras po natin, ganap na 5:22. Todo Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:26 at oras at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po yung mga nakakasama, Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagiren. Batiin ko muna ng happy birthday yung kambal, baka makalimutan ko, si Mayor Brian Celeste, actually sa June 5 pa, at saka si Dr. Thea Celeste. At si Cap David Bumakod at saka si Efren Nolasco. Ayan. So kapon puro birthday lang yung nasayang yung ko,
isang araw ko na jetak. Hindi, diba? Hindi pa naman nag-umpisa yung ano. Sinimulan ko na, wala pang pisa eh. Biggest loser. Dapat yung pinakamataas yung timbang para. Kaso wala ano, hindi pa sinimulan eh. Sinimulan ko na, mahirap na. Ayan, good morning po sa lahat ng taga-Palengke. Kumusta po kayo dyan? Ayan, yung ating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya napansin po natin, dun sa may Melis. Paluwang ng paluwang yung sakop ng mga may mga banyerang malalaki. Yung mga mahal na isda. Tapos halos mapunta na sila sa left. Sa Melis. Imagine. Oo, yung mga nagtitinda ng ano, yung high value fishes. Oo. Sakop naman na nila lahat. Pero naisip ko, ano kaya bumibili? Kasi parang walang masyado lumalapit sa kanila. Tapos yung mga stocks nila, lagi naman ganun karami. Ang napansin lang po natin doon, ayun, pinayagan po ba ng anong office ang may sakop doon na i-occupy na nila hanggang walkway na yung yung sa gitna. Konti na lang na-occupy na lang may biyag, mawawalan na ng pwesto yung nasa katapat nila yung sa left. So, ganun din napansin lang po natin kasi clearing operation naman na yung sinasagawa ng isang department o division dyan sa may city government ng Dagupan. Dito rin sa pasensya na po, napapansin lang po kasi natin dito sa bandang likuran ng Malimgars Market dito sa Dagupan. Halos sakop na rin nung mga may pwesto dito sa yung binigyan ng permiso na maglagay ng tent dito sa left side. Halos sa kanila rin yung mga kariton. So halos sa kanila na po lahat. Pero yung base sa mga post ng city government ng Dagupan na napansin po natin, nag-anunsyo na sila ng mga clearing operation. Pero hindi pa nasimulan. Sinimulan na nila yung iba. Dito sa may dito sa may Metro Plaza, sinabihan na yung mga guards doon na pinapayagan lang hanggang alas 8 yung mga nakapark doon o magpapark na nakalabas yung mga tumbong ng kanila masasakyan. Bakit lagi sila yung una? Model. Sila lagi yung ang dami namang obviously. Pero tinanggalan yung yung tawag nito, yung walang kamatayang baratilyo. Meron pa. Ayan. Hindi ba yun para sa yun di ba? Yung para sa anong tawag nito? Yung Bangus Festival. Oo, tapos abot pa naman yun ng city anniversary. Ganun eh. Usually, di ba, from December, Christmas, pinagpahinga ba? Parang isang linggo. Tapos binuksan ulit para sa Bangus Festival. And kasi sayang naman na yung araw kung tatanggalin na. Kasi ilang araw na lang yan, mahigit isang linggo, city anniversary na. June 20, city anniversary ng Dagupan. Para naman nagsiselebrate na dadami ang tao, no? Sa araw na yon. Hindi naman nabago yung stocks nila. Ang mabenta ngayon, ang kailangan ng mga tao ngayon ay mga school supplies, school uniforms, mga medyas, payong at saka kapote. Yun po ang kailangan at ang mabili ngayon. Kasi napansin ko yung pwesto doon sa may mga katabi ng socialite bazaar, socialite dyan sa may downtown. Yun ang nakikita ko, may mga batang nagsusukat ng uniform, may mga bumibili ng t-shirt dahil nga para sa pasukan, dahil pasukan na po sa June 16. Hinahanap ko yung itong swerte-swerte ng ang swerte ng anong tawag nito, Bayangbang, kasi nga lahat nga ng bata, lahat walang walang iwanan kasi doon walang kulay-kulay doon lahat sila tatanggap ng school supplies. So hindi ko na mahanap yun kasi merong bawat package kung grade 1 kako marireceive mo, grade 2, grade 3, grade 4 ganun, parang hanggang grade 12 yata yun na tatanggap sila lahat ng kanilang mga school supplies. Siyempre galing yon sa sa lokal na pamahalaan ng Bayangbang. Ang Dagupan parang never niyang naging project yung mamigay ng mga school supplies sa sa mga public schools. Pero maraming mga private NGOs yung mga namimigay ng mga ng ang tawag nito ng mga school supplies kapag kaganyang mga kapag kaganyang brigada eskwela.
Nung panahon ni former Mayor Brian Lim, naalala ko lang, there was a time, panahon po ng pandemic yon. Bagamat pandemic, nagbukas po ang klase, ang Department of Education, ito po yung modular. So, there was a time na sa PTA pa tayo, ang city government, sa pamamagitan po ni Mayor Brian Lim, nagbigay ng mga notebooks. Notebooks plus may bond, may pad paper yata yon, certain number of packs sa lahat ng mga public schools. Iniikot namin yun nun sa lahat ng mga public schools. Dahil that time, di ba, hindi pa pwedeng lumabas. So, may mga bata na, bakit kailangan nila yung mga notebook, mga pads? Modular nga, meron sila pagsusulatan. So, yun ang naalala ko. Pero meron yung mga, naalala ko rin si former Mayor Sammy Rosario. During nung mayor siya, ilang taon din po yun, na ang mga estudyante sa public schools, hindi ko lang alam kung elementary lang ba yun o kung anong grade level, binigyan sila ng kumpletong gamit from uniform na damit, sapatos at saka may backpack. Ito, school supplies distribution 2025 para sa 17,429 na mag-aaral na Bayambanggenyo, handog ni Mayor Nina. So, pagka sinabi mong handog ni Mayor Nina, pag nakapangalan sa kanya, palagay ko personal. Kasi kapag meron yung mga ganun handog na lokal na pamahalaan kapag LGU yung magbibigay. So, kung problema daw ba ang ng mga magulang ang gamit ng mga bata sa pasukan, sa Bayambang, hindi yung problema. Kasi ito, package for SPED students contains 2 pieces pencil, 1 piece pad paper, 1 piece notebook, 1 box crayons, 1 piece plastic envelope with handle. Ayan, depende sa Pag grade 2 na, kinder naman, 2 pencil, ganun din, 1 pad paper, 1 notebook, 1 box crayons, plastic envelope with handle. Sa grade 1 naman, 2 pieces pencil, 1 pad paper, 3 notebook na, 1 box crayon, saka plastic envelope. Sa grade 2, ganun din. Grade 3, ganun din. Yan. At grade 4, talagang grade 4, ganun din. 2 pieces ballpen, tig 3 notebook. Pero although yung notebook kulang, konti na lang bibilhin nila. Ganun din sa grade 5 at saka sa grade 6. Ayun, hanggang grade 6 lang pala. Yung nakita natin dito. Na elementary students makakaroon ng libreng school supplies. Yung si Mayor Sam nun mismo bag. Alala natin si VP Sara. VP Sara, lahat po yun, plus may kasamang, yung target niya nun, 1 million trees ba? Kasama yung pagtatanim ng kasamang yung climate change project. Yung kanyang advocacy. Plus, pag ganito kasi malaking tulong po yung mga yan. Plus, yung mga, meron pong anak na nag-graduate na from public school o kaya di na nila magamit yung kanilang mga gamit last year, pwede maghanap po kayo ng pwedeng pagbigyan. Para naman, hindi lang sa makatulong, makabawas din ng mga nakastock sa bahay. Ayan. Pero yung pong balita po natin kanina, nilinaw na po kasi merong kumalat nga sa social media na merong confirmed na inadmit dito sa Region 1 Medical Center. So, naglabas po ng public advisory din ang Region 1 Medical Center na nilinaw nila na hindi totoo, false information yung umikot sa social media tungkol nga dito sa di umano'y confirmed case ng Mpox na admit dyan sa Region 1 Medical Center. As of this time, sabi ng Region 1, no confirmed case of Mpox has been officially declared by DOH or the Region 1 Medical Center. So, lahat ng pasyente are being managed in accordance with the strict infection prevention protocols and public health guidelines. So, we urge the public to be vigilant and discerning, maging mapanuri in sharing and believing information online. Kasi minsan, kahit tayo kumisan napapaniwala din kung may lalabas na gano'n. So, bago kayo mag-share, ayan, tignan nyo muna mabuti kung tama yung information online. I-verify facts sa pamamagitan ng mga official channels. Kapag kaganyan, tignan nyo yung DOH o Region 1 Medical Centers, mga official page and mga trusted
news outlets. Ayan, mga trusted news outlets. Tingnan nyo sa mga radyo, minsan kasi ang mga radios, mga newspapers, naglalabas na rin sila ng mga news nila online. So, spreading unverified information may cause unnecessary panic and stigma. Let us all work together to ensure the dissemination of accurate and responsible information. Ayon pa rin po sa Region 1 Medical Center. Ito, national news po to, pero tinutulig o binabanatan ang DPWH. Alala nyo yung naging trending kasi, naging viral yung isang babae na lumabas mula sa isang imburnal. Ay binigyan siya ng 80,000 ng DSWD. Ano bang hinanap niya doon sa lalim? Parang doon sila nakatira eh. Sa imburnal? Sa ilalim, siguro, kasi Makati, malalaki yung mga dyan, drainage system, o sewer system, daanan ng tubig. Di ba dapat ang nag-react na una dyan? Para sa akin lang, dapat ang unang nag-react dyan ang city government ng Makati dahil napakayaman ng Makati. So, ibig sabihin, actually, hindi naman, meron kasi kahit sa mga mamayayamang mga lokalidad na meron yung komunidad ng mga mahihirap. Pero yung agad-agad na binigyan o ng 80,000 cash, panimula niya for whatever, tapos gagawin po siyang honorary social worker. Di ba? Ang dami pong mga... Pero kaya siya binigyan daw ng honorary social worker dahil siya, tumutulong. Pero ang dami namang mga alam po natin, lalo na, dami mga BHW na masisipag na tumutulong, di ba? Na napakalait. Alam mo naman sa mga ahensya kung minsan sumasakay ko yung viral. Oo. Kaya nga nung hindi, although nakita ko yun na hindi ko masyadong pinansin, parang content, ang tingin ko doon, content lang yon. Tapos, ang daming, sana pumasok na ako sa imburnal. May mga nga sa Facebook, ang dami tuloy yung may mga pilang ganyan ginagawa na may imburnal na dun sa At susuot daw sila doon kasi madali magkaroon ng 80,000 cash. So anong tanong ko, ano ba ginawa nung doon? Kasi hindi ko naman hindi ko naman binasa, hindi ko naman kwento. Daw kasi, tumulong siya, yung mga kaklase niya, iniwanan siya yung nag-explain, nakipag-usap, nakita na tumutulong siya. So, hindi siya doon nakatira kasi may imposible matitira ka sa imburnal. Kasi daanan ng tubig. Parang may hinahanap lang daw siya doon. So, yan po, napakadaming, ito explanation ng DSWD, todo explain ngayon ang DSWD. Parang kasi, bigla silang nakakita ng gold na poster model nila. Pang content. Oo. Ang explanation ng DSWD, thousands of social workers who do the initial assessment, DSWD Secretary Rex Gatchalian said in response to comments that Filipinos should just go down sa sewers para makatanggap nga ng cash assistance mula sa government. Sabi niya, hindi ito yung tipong pupunta ka sa kalsada, mamamalimos ka at sasabihin mong kunin nyo rin ako. Pati tuloy yung mga may alagang mga aso, yan, ginagawa nila ng video, di ba na-edit naman yung aso nila galing sa sa buta, sabi pahingi rin ng chimken. Lang yan, swertihan lang, sinuwerte lang si Imburnal. Si Imburnal girl. Dapat magpasalamat siya dun sa naka-video sa kanya. At saka yung nag-video sa kanya, kumita naman na siya kasi viral yung kanyang content. Pero kasi tumatawa siya sabi ko, hindi ko naman pinansin. Maya-maya, ang word of the day na is imburnal. Pero sana ang DSWD, tignan naman nilang maigi yung mga hindi yung napakabilis nilang magputong ng corona sa isang tao, pero napakarami pong mga napakahirap ng buhay at napakarami ding mga mahihirap na ang buhay, pero sila ay mga frontliners, mga miyembro po ng ang tawag doon barangay family na tumutulong. Frontliner kasi pag may mga programa ang national government, yung mga agencies, pinakahuli cascade hanggang sa barangay volunteers ang iikot sa kanilang mga kabarangay. Kaya lang napakarami niyan para para kailangan may magawa muna silang
extraordinary para mapansin sila. Kasi ang dami nun. Compute mo lang yung maliit na lang para tulungan sila lahat, malaki yun. Yun ang gawa naman kasi talaga kung meron makitang extraordinary na dapat talagang bigyan ng tulong, o siguro nakita nila, kung naman ginagawa niya sa Embornal, hanggang hindi ko pa nga talaga alam. Bakit siya tumanggap ng 80,000 pesos? Walang kahirap-hirap, wala pang isang buwan. Nakatanggap na siya kaagad ng 80,000 pesos. Pero official na yung Barangay at SK Elections 2025. Tuloy. December 1, 2025 elections. Kaya yung mga iba talagang naghahanda na. Yung iba nga mabait na. Saka dapat lang. Kapag meron ka nasa lubong daw na nasa barangay na dating tumatakbo at nakangiti sa'yo, tatakbo ito. Kasi meron yung iba kapag ka nanalo na, hindi ka nakilala. Ayan. Pero kapag ka nakangiti na, tatakbo ito. Dapat na silang tumulong kagaya dyan sa mga bahagi po ng Mayombo at sa iba pang mga binabahang lugar dito sa lungsod ng Dagupan. Sana po ay magpakita at makita na po kayo at maramdaman po kayo. Hindi yung lang, pakita lang dapat maramdaman yung inyong pagtatrabaho. Anong suggest mong gagawin nila? Dito sa PNR Road, ilan yung andyan yung kapitan namin sa PNR, may mga kagawan dyan. Kap Kurameng, good morning. Sana po tignan yung dinadaanan po ng mga tao dito sa side po ng DBP at saka GSIS. Make sure na safe po yon, plus yung pagtatambak nung walkway, tignan pong maigi, baka tambak na ganyan, stretch ng 2 meters, yung bandang dulo naman uka. Ako ang suggestion ko sa kanila, sila na mismo yung maglagay ng dadaanan. Kaya, para hindi na yung upuan na lipat-lipat. Although income generating yun sa mga bata. Actually ngayon naman merong mga mga construction workers. Tingnan nila, supervise. Tingnan. Hindi lang yung diba, andyan naman sila. Meron namang supervisor, may yung mga construction workers, kaya lang tingnan din kasi malaking busy area kasi yun. Kasi malaki yung populasyon na andyan sa mga PNR. Kagawad na tatakbo, tsaka mga incumbent, tignan nyo daw. Silip-silipin ninyo yung Hindi yung sisilipin nyo lang yung botante. Silip-silipin nyo rin kung anong ginagawa ng mga contractor. Pero alam mo, naisip ko, kasi nga sabi ko, bakit di na lang sila magtrabaho sa gabi? Naalala ko lang, kasi siyempre, kapag ka nagtrabaho sila gabi, puyat din sila sa araw. So, hindi sila makakapagtrabaho sa araw. Di dalawang set. Kaya nga, dyan, siguro, yung kontrata nila o yung contract kasi is, baka a certain amount na ito lang. Kapag ka magdadagdag sila sa gabi, malulugi na sila. Baka hindi kasama yun sa Kasi another set of labor yun Tingin ko lang naisip ko lang. Kaya siguro kasi nga siyempre additional expenses yun. Lesser income. Malulugi na sila. Baka malugi na kasi yung labor noon kapareho nung sa ibibigay mo sa pang-araw. Tapos yung panggabi kasi merong merong night differential yan. So iba yung sweldo sa gabi, iba yung sweldo sa araw. Pero mga kaibigan, bilis po ang oras natin. Ganap ng 5:45. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. For
high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:49 para bago pa rin sa iba pa nating mga balita, baka makalimutan ko to. Good morning kay Oscar Dolomente, Ernesto Mosada, Rafael Acosta Mangalyag, Glory Sanchez Maramba, Ariel Awanan Bandong. Pinababati niya, birthday niya Karuman. Happy birthday, belated happy birthday kay Ariel Awanan Bandong. Tapos kay Gian Magsano, kay Lynn Coronel at saka si Daryl Justin Balagtas. At kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tubeng. Good morning po. Plus yung mga kabarangay po namin dyan sa Mayombo, sa Highlander, dyan sa may PNR at sa iba pang lugar. Mga sityo, good morning. Si Kuya Benji, maaga siya nag-text kahapon, may pinababati. Ako mula narumog. Nathan. Kuya Benji, yung Benji Tan, meron daw tayong masabi niya, pakibati itong bagong listener ng ng DWIZ. Sabi ko, ay, hindi ko lang nakita, sorry. Ang aga na nga daw niya nag-chat, tapos hindi pa rin nabasa. Si Kuya Benji na lang, good morning po. Tsaka kay Madam Rose Marique, kasya ko lahat yung madamit. Ganun. Wow, galing. Oo. Kaya lang, siyempre, kasya lang. Hindi siya magandang tignan. Hindi siya bagay. Kasi masikip. Kasya pag hindi nakasara. Kasya naman. Kaya lang, siyempre, para kang suman. Ganon. Ayan, muli yung paalala mula sa Senpelco Central Pangasinan Electric Cooperative para sa kanilang mga consumer members. Patungkol po ito sa public hearing na gaganapin sa June 13, Friday, next week, at saka June 20, sunod na Friday, parehong alas 2 ng hapon via online through Microsoft Teams application, sabi po dito. Patungkol ito sa Energy Regulatory Commission, ERC case number 2025-067RC. Ito yung Thermal Luzon Incorporated at Senpelco application for the approval of the power supply agreement between Thermal Luzon Incorporated at Senpelco with prayer for provisional authority of interim relief and motion for confidential treatment of information. Dalawang sunod na Friday po yan. Next week at saka yung sunod na Friday. Para sa mga Senpelco consumer members. Yung Panelco, parang may nakita akong announcement ng power interruption. Sa 1 or 2? Panelco 3. Panelco 1 and 3 lang. Kasi yung sa gitna Senpelco. Okay. June 8, Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Affected areas,
Ito yung mga barangay, Balungaw, Barangay Angayan Norte, Angayan Sur, Esmeralda, Mauban, Rahal, San Aurelio 1, 2 and 3, and San Leon. Ayan, yan po meron din sa June 7, buong 8 a.m. to 12 noon, buong bayan ng Santa Maria, buong bayan ng San Nicolas, at ilang barangay sa bayan ng Tayug. Ayan, may anunsyo din ang Bayambang sa lahat ng mga vendor at may-ari ng pwesto. Magandang araw po. Sunod daw sa inyong Tax Ordinance number 1, Series of 2017, an ordinance enacting the market code of the Municipality of Bayambang. Nakapaloob dito ang tamang market fees na ating dapat bayaran kapalit ng paggamit ng espasyo sa Bayambang Public Market at alituntunin na dapat sundin sa loob ng pamilihan. Upang higit daw na may paliwanag ang usaping to, magkakaroon kayo ng isang pagpupulong ngayong araw, June 4, Miyerkules 1:00 ng hapon sa Balon Bayambang Event Center. So ang desisyon pong ito ay bahagi ng aming pangako na tiyakin ang maayos na pamamahala ng pananalapi at pagsunod sa mga regulasyon ng pamahalaan. O yan, so dalo kayo para alamin niyo kung anong nagaganap, kung anong ganap. At magkakaroon din ng massive sa lahat ng mga motorista, sumusunod lang daw sila sa batas trapiko para maiwasan ang abala. Kung dadaan kayo dyan sa Region 1, sa may bandang dyan ng Bayambang, magkakaroon ng random checkpoint sa iba't ibang lugar sa ating bayan na isasagawa ng LTO Region 1 Flying Squad. So, pinaalalahanan, buti ito, merong advisory, yung iba, sisilipin lang nila. Pare, andyan na, malis na, kanda. Sila lahat, nakatabi sila lahat. Haba-haba ng pila ng mga motor. Pakiramdaman. Pero nakakatawa doon, nakikita rin sila nung di ba? Nakikita rin sila ng LTO. Hindi naman sila pwedeng huliin kasi dapat moving sila. Hindi sila pwede lumapit. So, dapat moving, gano'n. Moving dapat. Kaya, di ba, andun lang sila, hindi sila umaalis. Naka-estatwa. Pwede silang mag-turn around. Pabalik, dahil andun naman yung LTO o yung mga, basta wag lang silang didiretso. Kumbaga, touch move. Ang dami nga nila, makikita mo magkabilang side, left. At saka, papunta at saka, basta nando si LTO, mahaba doon. Tsaka ang din, nagsasabihan sila, hindi sila magkakakilala. Pare! Oo nga. Meron silang term, di ba? Meron silang code, nakakaintindihan na sila. Tsaka kahit mga jeepneys. Pero ang sakit ng code nila, buhaya. Pinalalahanan na lahat na laging dalhin ang rehistro ng sasakyan o motorsiklo at ang valid na lisensya sa pagmamaneho para maiwasan daw ang abala at saka multa. Yun. Para diretso ka kasi kung may pupuntahan ka. Pero masaya kasi madami sila doon. Pero dapat naman talaga kompleto yung mga papeles nyo, di ba? Bakit ka nga nagdadrive? Andiyan ka sa lansangan. Kahit motor lang kasi yung dala mo. Kasi kuminsan, magaling din ng LTO. Ang dami kasing pwedeng makitang violation. Actually, ayan, may listahan dyan na i-print. Ang dami. So, sabihin, meron naman akong lisensya, meron akong ganito, ba't tinikitan pa rin ako? Actually, yung listahan, mahaba po yun. Ang dami, meron sila makikita. Oo. Kaya nga yung iba, bago pa sila magpa-renew, papiganda na namin, mga tail light, kung anong mga light, lahat yan. Lahat na ng meron makikita. Minsan pati nakatsinelas, kasi sila, trained na yung mata ng mga enforcers. Kaya makalusot ka man sa ilan, lalo na pag na-flag down ka. Kaya nga minsan meron nga nag-post yung isang poso enforcer dito sa Dagupan, nakatsinelas. Sabing gano'n, yan na ba ang, may nakita ko may nag-post na kuhanan niya ng picture. Yan na ba ang ngayon, anong tawag nito? Uniform daw ng poso, kasi nakatsinelas lang. So may naman sumagot, umuulan naman kasi, so siguro parang kumbaga parang intindihin na. Kaya na kung umuulan, ibig sabihin na umuulan, nakatsinelas siya lumabas. Binibigyan sila ng bota. Kaya nga. Meron silang mga rain gear. Kasi walang excuse dapat. Kasi nga sila nga yung nagpapatupad. Although, hindi pa naman sila nag-stricto kasi nga bawal nga nakatsinelas, diba? Bawal ang
naka-shorts, bawal nakasando, maraming bawal. So dapat mismo yung mga nagpapatupad ay sila na yung maunang sumunod. Oo, para hindi rin kayo mapicturean. Ako may video, parang yung mga nag-viral dito sa Dagupan nung mga nakaraan, lalo na nung nakaraang taon, nakuhanan, poso enforcer ng Dagupan, nakamotor. Hindi ko lang alam kung siya yung driver o back ride, walang helmet. O, di ba? Dapat hindi kayo nakukuhanan na ganyan. Ibig sabihin, kompleto yung mga gear. Dahil kayo ngayong subisita at saka nagbibigay ng ticket. So, dapat kayo ay kompleto ng suot din. Ayan. Yung panawagan at pakiusap din ito mula sa ating mga kaibigan dyan sa Dagupan City National High School. Ganoon na rin sa ibang mga public schools dahil ang Brigada Eskwela, ilulunsad po yan, mag-uumpisa sa June 9, yan po ay next Monday. At dito sa Dagupan City Schools Division, ang host ay ang Dagupan City National High School. Pero syempre, andyan yung kanilang panawagan, pakiusap, at paghingi ng tulong sa lahat ng pwedeng tumulong. Ang dami yung pwedeng i-donate o itulong. Pwede rin yung inyong skills o serbisyo, yung kayo mismo yung pupunta doon, mag-repair ng mga kailangang i-repair, plus maglinis. Matik na yan, mga members ng 4Ps na nag-aaral yung kanilang mga anak sa mga public schools. Kung saan nag-aaral yung kanilang anak, dun sila maglilinis o kaya tutulong. Siyempre, kasama na dyan yung mapipirmahan yung mga kailangan yung mga certificates. Good morning din sa mga kaibigan po natin dyan sa may bayan ng Basista. Yung isang counselor ay parang representative siya sa isang beauty pageant. Pero nanalin na rin to sa yung counselor. Hindi ko makita yung pangalan. Okay, bilis na oras natin sa Roberto Nimiro, good morning, at saka kay Josilia de Mateo, kay Mama Ta, magandang umaga, at saka kay Kuya Polly, at saka kay Jerome. At kay DC Vian, good morning. Nasa iba yung dagat, si DC Vian. Kasi may message siya, Ma'am, binati kayo ulit. si Tita Annie, good morning. Madam Rose, kita-kits tayo, bukas na lang. Ganon, bukas na lang. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, or in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si John Christian Lambino. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ.